Good day, sir. Today, I will explain the JavaScript and CSS function used in our website project. In short, JavaScript gives the website its functionality or movement, while CSS gives that style and design. Both work together para maging interactive at maganda ang ating website. So, sa JavaScript, sir, ito po ang aking ginamit na code para sa functionality at movement niya sa JavaScript. Navigation, ito po yung navigation highlights. Sa part na ito, sir, ang ginawa ng JavaScript ay tinanggal ang active class sa lahat ng links at nilagay lang ito sa links na naka-click. Ang resulta, yung pinindot mong menu ay naka-highlight, kaya alam mo kung ano yung page na ang active, sir. So, yan. Halimbawa na lang din po dito sa autobiography. Yan po, sir. Sa autobiography naman po, sir. Yan, sir. Sa autobiography, may dalawang page. Ito yung, sir, yung page 1 saka page 2. Yan po. Kapag pinili mo yung isang page button, sir, tatanggalin yung active sa lahat ng page at yung pinili lang ang maging visible. Kaya parang nagta-tab switch tayo. Pero para sa page, sa pages niya, sir. Try natin kung ilan, sir. Yan, sir. Autobiography. Yan, sir. Diba? Ito po yung page 1. Tapos pag tinap po natin dito, ito po yung page 2 niya. Switching tab, parang magsi-switch tab lang rin po tayo dito sa ano po. So, sa Gallery HTML naman po, gano'n din po ang aking ginawa. Sa Gallery HTML, sa gallery kasi, sir, may mga pagpipilian din po. So, kaya nilagyan ko rin po ng JavaScript. Ah, photo biography, family, friends at lovers, ayun po yung mga pagpipilian niya. Pareho lang po ang idea nila ni autobiography. So, gano'n din po sa lahat ng gallery section ay tinatanggal ng active class at yung pinili mo lang ang magiging active. Kaya mabilis mag-switch ng gallery section. Try po natin, sir, kung magana yung code po. Yan po. Yan. So, yan siya. Ano po siya. Magana po siya. So, ganun din po sa interest. Pwede mong piliin kung music o video ang lalabas. Ang technique pa rin ay paggamit ng active class para ipakita lang yung pinili. So, yan. Yung music at yung video. So, yan. So, sa lahat ng ito, sir, isa lang sistema ang gamit ang tinatawag na active class system. Kapag active, lalabas. Kapag hindi, nakatago. So, yun po ang ginamit kong code para sa JavaScript, sir. So, ngayon po, sir, dako naman po tayo sa ating CSS. So, ang pinaka ano lang po dito is yung kanyang navbar. So, pakita ko po yung navbar na ginawa ko. Navigation blur na ginawa ko, sir. Ayan po siya.
Naka-fix lang po 'yan, hindi na po kahit anong movement po ang gawin niyo po sir, hindi po siya namo-move, naka-fix lang din po sa mismong 'yan, 'yan po. Ito po yung kanyang, code din po, bar. Tapos, isa ko pang ginamit is yung hover animation po sir, which is yung pinakita ko nga po kanina na hover po, 'yan, 'yan po. Yung hover sa background, ganun po. 'Yan, isang hover, yun din po yung ginamit kong, design para mas mukhang modern po ang ating website. 'Yan, ito po yung sa may gallery tabs, ito po yun, sa may gallery, ito po siya. Ito po ang ginamit ko para di na po gaanong nakakalito 'pag hindi po puro pure web kasi medyo nakakaano na po yan, ano po. 'Yan, ito po yung hover na sinasabi ko sir, ito po. Hmm. Yun po, kapag hinover mo po yung isang item, umaangat siya po ng kaunti. Yan. Magkakaroon po siya ng shadow. Konting shadow lang. Yan, bibigay ng interactive feel. Yan po. Modern box po siya sir. So, yun lang po ang aking CSS na questionable. Yung iba yung kung CSS ko sir is uh, kung lang po to. Basic. Basic CSS. Style CSS lang po to. So, may background image niya po, eto po, yung sa Spider-Man. Ines ko lang rin po dyan. Image na kinuha ko. So, yan po. Yun lang po.